Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Su dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Moto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Hoy, magandang morning mga kadobol. Saktong alas 10 na po ng umaga, November 4. Ngayon pauwi na mga nagbakasyon ng long weekend. Sobrang dami, 1.4 daw ang uuwi. So, magkaka-traffic. Sigurado yun. Sigurado yun. Kaya dapat maaga pa lang mag-COE na kayo. 1.4. Maaga pa para sa Christmas. Sino naman kaya yung babalik pa sa trabaho? Isang buwan na ng Christmas na, di ba? Oo. Ilang days na lang. Ilang days na lang. Nako, November 4, 2023, kayo ay nakikinig sa aming programang Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Basta Radyo Bandido. Nako, marami tayong mga kausap. May guest din tayo. Paunahan na natin dahil mamaya makakausap natin si Chairwoman Ella Santiago ng Barangay 410. Tama ba ako? Kung naman nagkakamali. Tama. Ng Sampaloc. Aba, kauna-unahang Kuya Roel na transsexual na kapitana sa pagkakalam ko sa buong Maynila o buong Metro Manila. Siya lang? Oo. Merong transgender na nanalo sa probinsya. Pero dito yata sa Metro Manila, siya lang. So, nasa kasaysayan ka na naman, Kuya Ruel. Ganun ba? Pero kauna mamimit natin ang si kaunahan Kapitana. nag-interview. Si Ella Santiago. Oy, mga taga Sampaloc dyan, kamusta na kayo? Kung baka pwede nyo i-share ang aming episode ngayon dito sa Double R sa Radyo Bandido fan page namin. At siyempre sa DCRJ 810 AM sa YouTube channel, Kuya Ruel. At siyempre, mapapanood tayo. Sky Cable 224. Oh. Buong Kalumpit Bulacan daw nakatune din sa atin. Bakit? Oo. Talaga, Mayora Len Faustina, kamusta na? Matagal na, long time no see na, Mayora. At siyempre, mapapanood nyo rin kami sa GMA for the Box, sa ABS-CBN TV Plus, at sa lahat ng digital TV at free-to-air TV. Yan. Sa radyo, siyempre. Aba, yung DZRJ 810 AM. Basta Radyo Bandido. Yan. Nako. At saka, may makakausap tayo na kamusta ng mga chairman na nanalo, nabigo ba yung pambato nyo o natalo? Ang daming luhaan ngayon. Ang daming umuwi ng probinsya malamang dahil natalo, magre-rest muna. Di ba? Yung nanalo bang mga... Hindi na mawawala sa serbisyo, magiging perwisyo na. Dati gusto mag-serbisyo, dati may bisyo, magsiserbisyo. Natalo, balik bisyo. Balik perwisyo. Balik bisyo sila. Dating patuwa-tuwa, tumatakbong kagawad, natalo. Di, tuwa-tuwa. Dating lulong, gustong tumulong. Balik lulong ulit. Yung mga natalo lang na ba yun? Pero wag naman sana. Kasi manalo-matalo, dapat tuloy ang buhay, kung laban gusto mo lang. mag-serbisyo, hindi ko naman kailangan maging may position sa gobyerno. Oo, laban lang. Oo.
At ganyan ho talaga ang buhay, may ups and down. At kaya nga sa ngayon sa hirap ng buhay ngayon kaharapin mo yun. Kasi hindi talaga namang medyo masisira. Pero ako nga tumakbo natalo eh. Oh, Sabi tumakbo ko, ka? Oh. hindi ko kawalan yun. Ha? Bakit? Kasi kung ako mo po, tig 1 million lahat yung mga constituents ko. Sila umayaw. Joke. 1 million. Oy, may bago ng inupong Department of Agriculture Secretary, Kuya Ruel, si Bongbong. Congratulations. Bumaba na sa pwesto si Bongbong. Ang binigay na niya kay Francisco Tio Laurel. Oo. Ang ano kaya ni Tycoon Herman? na fishing magnate. Oo. Fishing tycoon yan. Yung Prabel no? Siya lang may-ari ng pamilya nila. Ano kaya siya ni broadcaster na kaibigan natin si Herman Tio Laurel? Kapatid niya ba niya to o si Francisco Tio Laurel? Mga Laurel mga kaanak din to ni dating tumakbong mayor ng Maynila na si Alex Lopez. Kamusta na Boss Alex? At yun nga, kayo ba? Thumbs up ba sa inyo? Thumbs down ng isang negosyante o fishing tycoon na maupo sa Department of Agriculture? Ibigay nyo sa amin ang inyong komento at reaksyon at opinion. Babasahin namin yan mamaya. At bukunutin natin. At mananalo. Oo. Ayun. Manonood ka lang, makikinig. May nagsabi nga Sabi. bakit 50 pesos load daw? Taasan mo, Kuya Roy. Kasi sabi inflation 5 to 6% Pag binilang mo yun, dapat Taasan pa namin, Ariel. Taasan daw, sabi ni Ariel. Taasan daw. Titignan Hingi natin. tayo na sa sponsor natin. Yeah, titignan Gawin natin natin 100, no? 100. Pero wag muna ngayon, di wala tayo. Hindi pa Pataas tayo na sumasweldo yung tolpi, tataas na. Nagsabi nga, lahat daw tumataas yung cash natin, pa-premium natin, 50 pesos. Ganun ho talaga, mahirap po ang buhay. Okay, Kuya Roy, basahin na nga natin ang mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Nako, dahil nga sa dami ng problema kinakaharap natin ngayon. Okay, simulan ko, Kuya Roy, Ito na mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Wait lang Oy, dagdag pasahing araw sa provincial jeepney. Hiniling dahil sa patuloy ng pagtaas ng produktong petrolyo at toll fee. Toll fee mula sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX at SLEX diyan sa South Luzon Expressway mula Alabang hanggang Calamba sa Class A o tataas daw ng 10 pesos. Sa Class B, yung mga delivery at van, trucks, 20 pesos. At yung mga malalaki, mga 10-wheel, 30 pesos sa Class C. Diyos mio naman, alala ka, ganun ba? At samantalang ang Calamba mula hanggang Santo Tomas, Batangas ay tataas ng 4 pesos sa Class A, 6 pesos sa Class B at 8 pesos sa Class C. Ay, nako. Lahat nagtataasan. Mm-hmm. Ito, mataas din. 33 tonelada ng Mataas nga basura yan. na kolekta ng MMDA sa buong Metro Manila sa katatapos ng undas. Ayon sa MMDA, inaasahang marami pang basurang makukuha sa pagdagsa ng maraming pasahero ang magsisuwian ngayong weekend. Dagsa na ngayon ang mga pasahero sa mga paliparan, port areas at bus terminal. Inasahang aabot sa 1.4 milyong pasahero ang magbabalik sa Metro Manila ngayong Sabado at Linggo matatapos ang long weekend. Kaya pala malinis ang daan may nabawasan tayo sa Metro Manila ng 1.4 billion. Di ba, mapapansin mo, ang luwag ng kalsada di ba? Samantalang bumaba na nga sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Secretary ng Department of Agriculture. Matapos ang mahigit 1 taon at 3 buwan bilang concurrent ng Agri-Department, binigay ni PBBM ang pwesto kay Francisco Tio Laurel, presidente ng Prabel Fishing Company. Si Laurel ay nagtapos sa UST sa kursong Computer Science. Bukod sa Prabel Fishing, naging chairman din siya ng malalaking kumpanya gaya ng Westpac West Meat Processing Corporation. Dati rin siyang presidente ng Markham Resource Corporation at chairman ng Bukidnon Hydro Energy Corporation. Pangunahing marching order ng Pangulong Marcos kay Tio ay pababain ang presyo ng lahat ng uri ng agri-product sa bansa. Hiniling naman ni Tio sa lahat ng stakeholders na makipagtulungan sa kanya para sa isang
hadikain sa agri-industry sa bansa. Yes. Ito, hepe ng Pasay City Police at 26 pa ang natauhan, sinibak dahil sa pagkakaraid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. POGO Hub malapit sa isang police substation sa Dunsod. Tanggal sa pwesto si Police Colonel Froilan Uy. Pansamantalang ipinalit sa kanya si Police Colonel Mario Mayenes bilang Acting Chief of Police. Aprobado ni NCRPO Director Jose Melencio Nartates Jr. ang pagkakasibak kay Uy na isinasa ilalim ngayon sa investigasyon ng PNP Internal Affairs o IAS dahil sa posibleng neglect of duty. Natuklasan sa raid na ginagawang torture chamber din ang Pogo Hub sa mga biktima ng sex trafficking. Oo nga, no? May mga Pilipina na Tsaka kasama. katabi. Katabi lang halos sa substation, no? Kasi Pero sabi naman ni PAOK director, kaibigan natin, nandun na pala si Colonel Gilbert Cruz. Oo. Na nakipag-coordinate naman daw sa kanila ng intelligence, yung Pasay City Police. Dahil ang trabaho, basta may specialization pala pag sa mga Pogo raw, hindi raw masyadong hawak ng Pasay Police. Pero kung may krimen, di ba? Nangyayari sa loob ng isa, hindi ba hawak ng polis yun, di ba? Hindi ba yun? Oo, yun ang katwiran ni Colonel Uy. Parang pag kami hold up, hindi katabi ng pulis. Ay, sandali, traffic police ako eh. Ganun ba yun? Hindi, totoo nga. Ganun ba yun? Parang sinasabi niya. Okay, samantalang late payment fees. Late payment fees na 50 pesos na patakaran ng Globe sa kanilang mga subscriber. Haharangin ni ACT Party List Representative Franz Castro. Ayon kay Congressman Castro, hindi na luho ang pagkakaroon ng cellphone, kundi isa na itong necessity o pangangailangan na hindi dapat pahirapan o gawin ng katasan ng mga telcos. Anya, hindi makatwiran ang nais ng Globe Telecom na ipatupad dahil kapag ang linya naman nila ang may problema o signal, hindi naman makakuha ng anumang ayuda ang mga subscriber. Nakatakdang ipatupad ang 50 pesos late payment fees sa December 1 ng kasalukuyang taon. 50 o nga, 50 pag pesos. hindi ka lang makabayad ng Kung million yun. ang dami Million nung yung kaya- subscriber. Ang dami nung So, kaya, kung 1 million, may may 50 million kagad yun. hindi lang 50 million. 50 million ba? Pag 1 million, 50 pesos, di 50 million. Hindi lang 1 million subscriber nila. Kung 5 million, so magiging times 50, di yan yun. abot pa ng 500 million pa kung Kung yung late 10 payment. million. Pero bakit ganun? Pag sila may problema, 'di ba? Walang signal, hindi makuha ng wala tayong nakukuha. Tapos pag meron ka importante, walang wifi. Walang signal, Kasi walang wifi. dead spot. 'Di ba? Unfair to. Dapat tutulan nga to. Puro pabor lang sa kanila. 'Di ba? Yung nga sabi mo nga pag walang internet, naputol ilang araw. Ganun din ang bayad. Tapos sasabihin sa'yo, we are going to upgrade our system. Please, parang abide, di ba? Bear with Kaya, us. sorry for inconvenience. Oo. Pwede ba yun sabihin din namin na hindi Hindi ka sabihin ko rin, sorry for in- inconvenience. I cannot pay today. Tomorrow. Ito, mga kumandidatong BSKE election, kailangan na mag-file ng SOCE o Statement of Contribution and Expenditures sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sakop ng memo maging ang mga natalo at nag-withdraw sa election. Anya maaring na-disqualifika ang sinumang particular ang mga nagwagi kung hindi magsusumiti ng kanilang mga ginastos sa halalan. Maaaring perpetual disqualification o tuluyan ng hindi maaaring makapasok sa gobyerno ang sinumang hindi tatalima sa pag-submit ng SOCE. SOCE. Samantalang mga guro na nagserbisyo sa nakarang BSKA election tatanggap ng dagdag na 5 service credit. Subalit ayon sa DepEd, hindi raw cash kaya pala kundi leave credit ito. Mga election-related violence patuloy na naitatala. Bagong halal na barangay kagawad sa Mitsayap sa South Cotabato yata to. Patay. May kausap umano ang biktima sa labas ng kanilang bahay nang lapitan ng pagbabaril ng isang gunman. Opisyal ng Las Piñas Police sinibaksak at kinasuhan ng maltreatment ng 25 o
25 police trainees. Sinasa ilalim sa administrative relief si Police Major Ajor Nomi Sia, Chief ng Administrative Resources Management Section. Ayon kay NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Eunice Salas, ang mga police trainees ay kasalukuyang nasa field training program. Hindi umanong dumating sa takdang oras ang mga trainees itong Oktubre 28 na pinatawag ni Major Sia para sa paghahanda ng BSK election. Dahil dito, pinagpapalumuno ni Major Sia ang mga trainees ng yantok sa ulo at katawan. Ayon kay NCRPO Director Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., malinaw na pag-aabuso sa kapangyarihan ang ginawa ni Major Sia. Kasi sinabi raw ni Major Sia, Nomi. Yung pangalan niya eh. Nomi Sia eh. Nomi. Kilala mo ba ako? Kaya yun, na-late lang eh, no? Nagpapalo eh, no? Dako, malupit to. Oh. Kaya yung cycle of violence, di ba, naranasan ng trainee. O kanina niya papatupad doon sa mga nahuhuli niya. Di ba? Sa taong bayan. Ayan ang cycle of violence po. Kaya ayan, dapat talaga umpisan doon pa lang sa Sa puno pa lang. Oo, sa puno pa lang. Samantalang nandito na yung kumpare mo, Kuyang Ruel. Si Japan Prime Minister Fumio, nasa bansa ngayon para sa 2 araw na state visit. Lubong ng red carpet si Fumio sa pagdating nito sa kagabi sa bansa. Kabilang sa pag-usapan ng 2 leader ang usapin ukol sa West Philippine Sea. Samantalang magbibigay ng ayudang kagamitan ang Japan sa pagdepensa sa WPS. Nakatakdang bumisita rin daw si Fumio sa Philippine Coast Guard ngayong araw. Okay. Ang balitang ito hatid sa inyo ng Boto Tires. Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yan, Okay. King's Herbal, mabibili yan sa Mercury Drug Store. ayun. Oy, kung baka masakit-sakit ang kasukasuan nyo, nandyan ang Tiger Balm. May ointment sila, mabisa yun. Oo. Nahihilo kayo, amoy-amoy nyo lang At yan. saka ngayon, uwian natin. Tama. Oo. Di ba? So, galing sa probinsya, alam mo na pagka nasa bus ka. Tama. Diba? Maganda yan. Oo. Lalo na yung mga mahihiluin sa mga mahabang biyahe. Kaysa Yan po, uminom-inom Tiger ka ng Balm. gamot, nakakasira pa ng ano yan. Yan. Oo. Ito, Mabibili amoy nyo sa lang. Mercury Drug, Oo. nationwide. Oh. Ang question naman natin kanina ulitin natin, thumbs up of thumbs down ba sa inyo ang talaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Francisco Tio Laurel bilang Department of Agriculture Secretary. Yan. Ang aming poll question natin sa inyo ng Boto Tires. Yan. Ang gulong na pangmalakasan. Yan. In pursue of tire excellence. To pursue tire excellence. Yan, i-message nyo lang sila sa mga, lalo na yung mga bus ngayon na pupunta sa kakabiyahe. Oo. Kailangan nyo ng Boto Tires. Nandyan din, meron silang planta dyan sa may Pampanga. San Simon. San Simon, tama-tama yan. Dumadaan lahat yung mga nasa Ayan, papuntang norte, LX. di ba? Oo, yan, kailangan ho yan. Okay, 10:17 na po ng umaga. At meron mo Kuyang Ren, may nangyaring robbery snatching dyan sa may area ng Barangay 289. Dasmariñas Corner, Quintin Paredes. Quintin Paredes, Oo. oo. At may 2 kolokoy doon na nahuli, no? Di pang ilang beses na yan eh. Ibang best na Oh, yan. di ba yung iba sa Ungpin, di ba? Alam mo, malaking tulong nga yan eh. Oh, yan, Pakita nahuli, nga oh. natin sa ating screen, yung 2 kolokoy na yan, na piri mo, In broad daylight, di ba? Nang hold up, di ba? daylight, oo, naka-ride in tandem. Nagsimula, nagtago muna sa gilid yan. Oo, Malapit sa Yinging Restaurant. Pinapakita ko Oo. namin sa aming television. Chinempuhan eh, no? Sa aming, Mm. nagtago. Tapos pagtawid, hinablot. Tapos Nakaabang isang na yung- nakamotor, nakaabang doon sa kabila. Oo, nakaabang na siya. Naghihintay. Ano, Alam niya. paghablot, oh. Ayun, kinuha yung bag. At na-recover naman. Okay, Na-recover, okay. oh. Pero
tingnan nga rin, sakop yan ni Chairman, mabuti at may laking tulong ng CCTV, CCTV oo. ni Chairman Nelson Tin ng Barangay 289. Siya lahat nagpakabit niyan eh. Ng Binodo. Oo. Okay, nasa linya si Chairman Nelson T. Kausapin na nga po natin. Good morning, Chairman Nelson T. Good morning, Chairman Nelson T. Good morning, Kuya Ruel, Ricky. Oo, kamusta na ba yung status ng buhay pa? Buhay pa. Nasa na ba? Nakakulong na ba yung dalawang kulokoy na yon? Yes, nakulong. Aha. Mabuting na sana pakakawalan na dahil hindi nag-complain. Yun nga, ang problema, Chairman Nelson, ano ba ang inyong opinion dyan? Pag ba, nakita naman, quote in the act, by CCTV, certify nyo lang naman yan na talagang yung dalawang gago na yon, I mean, dalawang kulokoy na yon, nahuli. Oo. Dapat ba mapakawalan mga ganun kung walang complainant? Yung problema natin mga kuya, yung justice system natin. Pagka yung mga biktimang minsan, pag na-recover na yung mga gamit nila, ayaw na nila maabala na siyempre, pag nag-file sila ng complaint, pupunta sa husgado, kung ilang hearing, so karamihan ayaw. Pero na-recover naman hubong lahat ng gamit na nakuha doon sa biktima. Yes sir, naibalik naman po buo lahat. Pero Chairman, balita ko ilang beses na nangyari sa within the vicinity. 'Di ba? Nung una doon sa Ongpin, 'di ba? Isang babae nahablutan. Tapos dito naman lalaki naman. Yung isang Chinese. So ito parang pang-apat na incident na eh. Sa tingin ko kailangan siguro ng wake up call ng mga kapulisan natin diyan. Yes, kuya, after that 3 sunod-sunod na incident, yung PCP commander dito, si Major De Jose, nag-post na ng mga pulis na nakabantay sa barangay natin, saka doon sa dalawang ibabang barangay na pinangyarihan din. Ang maganda sa ginawa ni Chairman, nahuli ito by citizen arrest. Maagap yung mga tanod. Masisibag mga tanod ni Chairman Nelson T. Hindi pulis, Kaya makikita mo, hindi pulis ba? Makikita mo, ano pa di ba na-intercept sila, nabangga, yung nagpumilit na sumingit, no? Sa may kalye ba ng Ongpin ba yun, Chairman? Yes, Ongpin, tapos pumasok sila ng Yurchenko Street. So, yun nga, at dito lumalabas, sabi naman daw nila, ang katwiran nila, napanood nga natin to kagabi, ang sabi raw, Kuyang Ruel, ang sabi nila, itong mga sospek, baka kilala nyo to, 20 anyos to, si Mark Luis Galvero, at si Christian Austria Pontanilla, 23, no? Ang sabi ng, napanood ko sa TV, sabi niya, wala raw pambayad ng bahay, dagdag. Isa naman, anak. May sakit daw yung anak. Tinignan natin yung profile nila, single. Walang asawa pala. Hindi lang yun. Meron nga silang pambili ng motor eh. Hindi ka na isang layong motor, di ba? Kesa mang istat, Chairman. Diba? Pero sa tingin nyo ba, yung mga ganito ba, kasi usually, ang problema rin naman ng kapulisan, Kuyang Ruel, pag walang complainant, walang kaso di ba? Ano bang sa inyo dyan sa mga ganyang justice system natin, Chairman? Yung mga kuya, tulad yung nangyari, hindi nga nag-complain, supposed to be, pakakawalan na yan. Buti na lang, na-verify kagad sa warrant May warrant? section na may outstanding warrant pala tong dalawa. Aha. Yung isa, robbery snatching din, at yung isa naman, drugs. Kaya nga. Di dapat hindi na yan, hindi na mapiyasahan yan. Kasi drugs no bail eh. Robbery, Depende siguro. Sabagay. Pero, kaya nga, Chairman, so tingin nyo ba yung, kung quote in the act naman yung mga tao by CCTV, certify nyo lang kung sa court na authentic yung CCTV, dapat ba even walang complaint, people of the Philippines na lang para hindi lang makalabas o magpatuloy na, kasi pagka nakalabas yan, gagawa uli yan. Sa tingin nyo ba yung mga ganun, dapat kahit no complainant, kung meron namang magsacertify, kayo ng people of the Philippines o barangay ang magsisilbing complainant sa kaso. Sa tingin nyo, okay yung ganung sistema ho? Pwede po yun kasi unang-una nga siguro kailangan na medyo manawagan tayo sa mga ating mga mambabatas
Aha. na gawa ng paraan kung paano pwedeng mabago yung batas na itong mga nahuli naman talagang caught in the act. May tulad ng sinabi mo nga, Ricky, nakita sa CCTV. Sana kung kahit walang complainant, state of the Philippines na laban sa kanila, siguro kung alian na lang yung pagsentensya, 5 taon, 10 taon para hindi na umulit. Kasi recycle eh. Pag Oo. nakawala, may problema Kasi rin may isa unang sa kaso na complainant eh. Ibig sabihin, talagang habitual Oo, na. Habitual na. Oo. Oo, na notorious kumbaga. Oo. Kasi karamihan nga pag walang complainant, ayun ang, alam mo, marami tayong na-encounter ganyan. Matagal tayo sa police beat, sabi, hindi, abala lang yan. Ano? Hindi nga sa inyo, tapos na nangyari sa inyo. O baka pwede mangyari sa kamag-anak kaya nyo. dapat, Sa ma-pursue sino yung man. ano, O baka case. masaktan pa at magkaroon pa. Di ba? Mamaya, kamag-anak ko pa yun. Mamatay pa Oo. kung may kutsilyo. Parang o kagaya ano. kay ano. Kay Spider-Man, di ba? Ano bang sinabi ni Spider-Man, Kuya Ruel? Di ba yung nakita niya hinold up yun, hindi niya tinulungan? Sabi, di ba, hindi ko tinulungan. Paglabas, namatay tao. yung uncle niya ang napatay. Oo. Di ba kung tinulungan niya, hindi namatay ang uncle niya. Tama, oo. Maba, may lesson din pala yung napanood mo na. Talaga, oo. Palakpakan. Oo. So, yun nga, Chairman, sa ngayon, ang laking tulong ho ng mga kinabit yung CCTV sa inyong area. At saka on packet yan, nanay. Oo. So, dapat, paigtingin, at sa tingin nyo, dapat paigtingin pa rin talaga ang police visibility o mag-put patrol ng mga police sa lahat, hindi lang sa area ng Chinatown. Si Chairman, nawawala. Hello, Chairman? Okay. Narinig pa ba tayo? Okay. Nawala ba si Chairman? Hindi, kaya nga meron tayong Ingat, pinag-usapan natin bike patrol. Kadodonate lang ng kaibigan natin ng patrol, si Mr. Jun Lee or alias Danilo Legaspi, Legaspi, alias oo. Jun Lee, nabigay ng bike patrol. Ayan, bumalik Okay, na balikan natin. So, Chairman Nelson T, sa tingin nyo, dapat bang magkaroon ng mas matinding police visibility hindi lang sa Chinatown, kundi sa buong Maynila? Tama, kuya. Kasi kung sa Chinatown nga, 23 barangay lang kami. Aha. Kung mabibigyan lang kami ng isang pulis sa isang barangay, lahat may radyo. Nako, ang daling huliin mga magnanakaw. May mag-shout lang na, may nangyari, harang. Alam na lahat. Wala nangyayari. Pagka may nangyari lang, saka lang tayo may police visibility nangyayari. Pero pag lumamig na, nawawala. wala na rin. Okay. Oo. Wala pa tayo sa Facebook ngayon na meron daw. Baka pag di ba dati uso nung high school tayo, may autograph tayo eh. Pag tinignan mo siguro yung habit ng dalawa snatching. So, So, dapat talaga, sa tingin ko, yung pagganahin din yung system parang tulad sa Amerika na, di ba, na mabilis yung responde o sa Japan, within a minute lang, may responde na kagad. Tama. Baka naman pag tumawag ka sa police headquarters. Hello, ito ba yung police headquarters, police station? Opo. Who you? Baka sagot. So, yung police naman natin dyan, Chairman Nelson, sa Gandara, si Major De Jose, okay naman, active naman nakipagtulong sa barangayan. Yes. Isang tawag ko lang dyan. Responde ka agad yan. Ayun, dapat. Diba? Sa lahat, oo. Anyway, kung mayroon pa kayong ibang panawagan na Chairman, kumusta nga po pala ang eleksyon mo dyan sa inyong barangay? Ito, hindi na ako chairman sa December. Outgoing na kayo, outgoing. Outgoing na. Okay. Sige, Chairman Nelson T, kung ano mang gusto nyo iparating pa, nasa inyo ang bigyan mo namin kayo ng 2 minuto. Okay. Sana pag-iusap ko lang sa mga taong pumupunta dito sa Chinatown, kahit hindi dito sa area na to, ingat na po tayo. Usually, yung mga cellphone, nagsa-selfie tayo sa daan, yan yung maraming nahablotan ng ng mga snatcher tapos yung mga bag ng mga tao, dapat pag naglalakad,
i-sure nyo lang yung bag na nasa sa side na hindi madadaan ng motor. Kumbaga, pag nasa bangketa, mas maganda sa bangketa dumaan para hindi makasampa yung motor. Tapos pag nasa kalye naman, i-try na ilagay yung side ng bag nyo sa loob na hindi madadaan ng motor. Para mabawasan man lang kahit paano ng insidente ng snatching, dapat lang talaga magdoble ingat din mga tao. Tama, oo nga. So, hindi lang, wag kayong dahil may pulis, magkampante na. Kundi sarili nyo, ingatan nyo rin. Diba? Magmasid, wag maging syunga-syunga, mga ganun. Kaya nga sabi nga nila yung, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Siyempre hindi ka pwede umasa sa pulis, dapat ikaw din. Wag mo ititempt kasi minsan tinetempt mo, ang ganda ng cellphone mo, natitempt mo yun, di ba? Okay. Nako, maraming salamat Chairman Nelson T. ng Barangay 289, Zone 27 ng District 3 ng Maynila. Okay. 10:29 na. Ang oras hatid sa inyo ng Sopitec Appliances. Quality beyond limitation. Meron na tayo sa Facebook. Hindi yata na dahil mahina yata na-share na naman na-share na Kuya Roy, tama ba? Ngayon, araw na to sa ating fan page sa Double R sa Radyo Bandido. Okay, sa mga taga-Sampaloc dyan, inaabangan nyo na ba ang kapitana yung napakaganda? Yan. At sabi nga, ganda at galing. O galing at ganda. Ayun lang ang plataforma niya. Pero talaga... Beauty and brains, ha? Oo. Tinagalog mo, ha? Sa ating pagbabalik, 10:30 na po ng umaga. Wag po kayong aalis. Ako, si Felix Tambongko. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa programang The Observer, Pusong Minero. Dito lamang yan sa DCRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Watch and listen to The Observer, Pusong Minero, every Saturday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday except Tuesdays from 12 noon to 1 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ako po si Van Ibiernas. Iniimbitahan ko po kayong manood ng Pugad Vloggers sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Pugad Bloggers, Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hello mga kaaha! Kami sina Elisa at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata. Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan, tayo ang pagbabagong ating hinihintay. Kita-kits mga kaaha! Watch and listen to AHA Balitang Bata
every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Kami ang inyong abogado ng masa. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. ng Ang Buhay at Batas. Libreng payo ng abogado Solusyon sa problema mo. dito lang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 12 noon to 1 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Mga kapugad, ito po si Attorney Darwin Cañete. Inaanyayahan ko po kayong manood at makinig sa aming programang Pugad Vloggers dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Pugad Bloggers Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Taube Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. 10:35 na po ng umaga, ang oras natin sa inyo ng BTS Blue Top Shirts. Kung mga nakarang eleksyon, gumamit yata sila ng kaya nanalo sila. Kuya Roy, ng t-shirt. Dahil 100% cotton yung BTS na yan, Blue Top Shirts ni Kuya Eggy Ben. Na, sa lahat ng stores, sabihin nyo na, meron ba kayong BTS dyan? Pag wala, umalis na kayo. Wala eh. Doon kayo lumipad, baka sa meron, di ba Kuya Roy? Dahil sa maganda dyan, hindi lang siya puti ngayon. Meron siyang black at soon mga colored. Ayun. Kung maputi pag-usapan, maputi itong katabi natin, si Kapitana Ella Santiago. Kamusta na? Kapitana Ella Santiago ng Barangay 410, Zone 42. Okay, bati ka mo sa mga, nag-aabang na ba? Marami ba sila nag-aabang ngayon? I hope. Ayan, isang magaling at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin dito sa DZRJ. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, Kapitana Ella Santiago po. Okay, ng Barangay 410, Zone 42 ng District 4 ng Sampaloc, Maynila. Nako, Kuya Ruel, wala mo. Transgender pala, transsexual. Transsexual ba? Tama ba masasabi, Ella, na ikaw? Meaning, totally, nagpalit na tayo. So, parang lumalabas nag-search ako Parang walang lumalabas na sa Maynila o Metro Manila na transsexual na nanalong chairman barangay chairman, hindi nakagawad. Usually mga iba kagawad lang pero siya chairman sa barangay na nanalo sa Metro Manila. So makasaysayan pala doon siya kung merong babaeng mayora, merong transsexual na kapitana. Soon to be counselor ba ito mayora? Okay. Yan nagpapatunay na walang relation ng pagiging kung ano ka man. Basta service, di ba? Yes. Parang tayo. Di ba? Service through strong brotherhood. Paternal. Di ba? Yes. Mabuhay dyan mga kuya at ate. Okay, siguro sa mga kalaman, sa mga kilala ka na doon sa area sa Palok, sino ba si Ella Santiago? Ano ba saan mo siya nag-aral? Baka pwede mo kaming bigyan ng konting info, Kapitana Ella.
Nag-aral. Nung elementary, sa Moises Salvador Elementary School ako nag-aral. Tapos nung high school, sa Claro M. Recto. Tapos college sa FEU. Actually, graduating student po ako ngayon. Anong course? Yes, IT. IT. Major in digital arts. So, yan, sana next year, March, makatapos. Klase, nag-aaral na kami. Hindi ka, teka muna, kapitana. Nag-aaral, nagtatrabaho, nagbabaranggayan. Hindi kaya mahati ang paano ba, yan? Tension, mahati ang oras, tension mo di ba? sa oras mo? Actually, tamang time Hirap. management lang din talaga eh. Actually, hindi ko rin alam kung paano ko natapos ang araw ko sa isang araw nung panahon na yan. Pero natatapos ko naman na nagagawa ko naman. Wala naman ako naiwang trabaho. Wala naman ako naiwang project sa school. Nakapagtrabaho. Pero sa work, nag-leave muna ako kasi hindi ko talaga kakayanin during the campaign. At salamat naman, binigyan mo kami ng oras dito sa kasi marami nagre-request niya. Tsaka nag-search, sino ba? Usually, babae, lalaki. Ito kakaiba na isang transsexual na nanalong at nag-aaral pa. Ngayon ko lang nalaman ko yun. Na nag-aaral pala sa FEU si Kapitana Ella Santiago. Tsaka nabasa ko, meron siyang parang 50. Kung ang Globe may 50 pesos sa na-increase, siya merong 50 projects. Talaga, yung mga plataforma mo dyan sa area ng Sampaloc, ano ba yun? Bigyan mo na kami ng konting mga initial dahil medyo malit lang ang oras natin, Kapitana Ella. On my first term po, nagkaroon ako ng 50 plus programs sa barangay namin. Iba-iba yan. May salon caravan, may mga, name it, kahit ano pang celebration yan. Mother's Day, Father's Day, lahat. Paskuhan sa 410. Marami pang iba. Kung iisa-isahin talaga natin, hindi kasya yung oras na meron tayo dito. Okay. Ayan. Kaya naman nakapagbigay ako ng 300 plus na beneficiaryo mula sa sarili kong programa. Wow! Lipat na tayo. Barangay. Okay, kasi nga balitang-balita si Kapitana Ella, nung first termer kagawad, tumakbo kagad ng chairman. Paano ba naman Kuya Ruel? Nung panahon ng pandemic, doon masusubukan no? Putok na putok ang pangalan ni Kagawad Ella na aktibo-aktibo. Hindi natatakot na mahawa ng sakit. Kumbaga sa isa siya sa frontline. Oo. 4 na beses nga po yata ako nag-positive. No? Talaga? Talaga? At least pero sa kabila nun nakasurvive at nagawa niya ng maayos ang serbisyo niya. Ginawa talaga ng Diyos yun para makatulong siya. Kamusta naman kayo ibang kagawad sa ibang barangay? Nasasabungan ba? Hindi, siguro tumutuwad. Wala na, talo nga yung patuwad-tuwad eh. Kagawad, natalo nga eh. Kaya babalik ulit sa pagtitwerk na lang. Ganun. Anyway, di ba isang malaking hamon pagiging kasi nga yung dati naming chairman, maton na, hindi kaya yung mga kalugar niya doon sa area ng Tondo. Ikaw ba, paano maharapin yung mga ganun challenges sa inyong barangay? Baka sabihin, ano lang yan, bading yan. Kaya, ano natin yan? Layan. Ikaw, ano ba sa tingin mo? Nung panahon ng eleksyon, mayroong iisa na nagsasabi na, ganyan yan, trans yan, bakla yan, walang magagawa yan sa barangay. Pero, okay lang naman kasi karamihan naman ng tumatakbo ngayon part na ng LGBT at maganda rin naman ang ginagawa. Actually, open na ang LGBT for ganyang mga larangan. Ang pinaka-challenges talaga sa aming mga politiko, yung mga gustong magserbisyo pero walang makinarya. Kulang sa pera, kulang sa ganito. Kasi minsan ang kalaban natin, alam naman natin talagang maglalabas at maglalabas. Pero ayun, wala naman ng masyadong challenges pagdating sa gender. So, kumbaga, hindi issue yun. Hindi na issue. Tsaka, pero meron pa rin mga discrimination kung sa tingin mo. Meron naman. Hindi naman siya mawawala. Pero mas okay na siya ngayon. Mas natanggap na. Natanggap naman. Ramdam ko naman natanggap na. Kaya nga nandito tayo ngayon. Nakaupo na. Di ba? Di ba? Oo nga. Pero mo, pumapasok na sila sa public service. Kasi usually, di ba, tampulan tayo ng mga tukso. Ba't din pang beauty pageant lang, pang salon lang yan. Pero ito na sa public service. Tama, hindi natin dapat bigyan ng discrimination yung mga ganitong porkit may ganitong kasarian, di ba? Meron nga silang edge bakit? Kunwari ako, pare-pare yung mga, kumaga sila, pare-pare yung mga agenda nila para makatulong. Ito hindi lang yun. Tingnan mo.
Beauty and Brains. Di ba? Galing at ganda nga. Galing at ganda ang kanyang plataforma. Ganda. So hindi ka lang gagaling, gaganda ka pa. Lahat na tao gustong gumanda, kaya nga yung pampabeauty na products malakas ang benta eh. Okay. Eto, may, di ba, may tatanong din. Paano ba may naharap yung, kunyari, kapwa miyembro ng LGBTQ+, may away, alitan. Ikaw, paano mo sila, alam mo naman, ka-member mo rin siya, paano mo sila i-handle sa mga ganung Katulad sitwasyon? lang din naman ng pag-handle namin, kahit hindi naman na part ng LGBT yan, ang trabaho pa rin namin ay yung mag-mediate or pumagitna sa lahat ng mga problema nila. Walang kinikilingan, kailangan talagang anuin lang natin, ikalma natin Maging parehas fair, kasi di ba? maging fair ang mga hearing. No, Kasi mga judgment minsan natin, wisdom. nangyari na sa akin yan sa barangay. Okay. Kasi walang nag-hearing. Siyempre yung iba minsan takot mawala ng boto or what. Dahil nga pag may kinilingan ka, hindi mo nabotahan Tama, yun. tama. Dapat, okay. Palaban si galing at ganda. Ah. Umupo kahit ano pa yan. Bigyan ko lang ng example. No? Sige. Yung sa parang awayan sa lupa or something na ganyan na hindi pagkakaintindihan. Okay. Ang akin lang naman, gusto kong makausap yung mga taong nag-usap mismo para dun sa pagpapahiram na yun. Pagka mag-anak at kamag-anak, anak sa anak ang nag-uusap, ang ingay Hindi mo maintindihan. Kaya ang sabi ko, ang mag-uusap dito parehas nanay. Kung sino yung nag-usap. Ngayon, mali ang pagtingin sa atin. Akala nila may kinakampihan tayo. Hindi po ganun yun. Tayo hanggat maaari gumitna at pakinggan ng parehas na partido. na partido. Okay. Usually, ano bang problema dyan sa Barangay 410, Kapitana Ella? Dyan sa barangay mo? Problema so far ngayon kasi yung maraming parking, yung mga parking ng motor na nakakalat na sa gilid, tsaka yung paggigit na nung mga tapat nila. I mean, nawawalan na ng daanan. Okay. Yun naman yung isa sa mga part na gagawin natin ngayong uupo na tayo. Kasi alam ko, mga skinita doon, mga maliliit lang eh. Oo. Ay, mga nagiinuman, usually daw, naririnig natin, mga nagiinuman na lagpas na sa 10 p.m. Maingay, dikit-dikit lang ang bahay dyan, nakaka-istorbo, may mga nag-aaral, may trabaho. Paano mo ba yung-handle yan? Yan ang usually issue raw naririnig natin doon sa area mo, sa Barangay 410. Makiinom ka rin, Tumakay ka na lang. Opo. Actually, isa sa mga gagawin ko sa aking term is yung talagang may curfew na yung mga bata ng 10 p.m. Okay. Kung birthday celebration yan, bigyan natin hanggang alas 12 pero hanggang dun lang. Then yung mga tindahan, hindi na natin sila papayagang magtinda ng alak pagdating ng alas 10. Talaga? Yes. What about 7-Eleven, Kapitana? Ay, lumabas na sila doon. Pag na-curfew sila, di curfew. Tama naman. Okay. Paano mo? Agahan na nila ang pagbili ng alak. Ayun. Talaga, kagawad. Maganda rin may linya siya may vision siya na magdisiplina ng pagiging Yun naman kung kapitana. gusto talaga nila ng tunay na pagbabago, susunod sila. Kasi part ng problem ng barangay talaga yung mga lasing na sa gabi. Pasaway na. Mula ng away. Hindi na makontrol. Sa area mo. What about sa area mo, dikit-dikit, malapit din sa sunog. Suggest na tayo. Hindi ka magano ng mini truck na fire truck. Fire truck, Actually, nangyari nga sa amin siguro a month ago na nagkaroon nga ng sunog. Okay. Nag-spark yung mga wire. Okay. So, ayun, nakapagbigay naman tayo ng generator sa kanila ng ilang araw. Pero, galing, yun nga, kung sabi mo na bibili tayo ng fire truck, medyo malabo dahil sa liit ng budget na meron kami. Magkano ba ang budget ng barangay sa ngayon? Kami, umaabot lang kami ng mga 5.4 something. Liit lang, hindi nga kaya. So, kailangan may mga donation coming May from mga donation and residents. partnership din talaga. Gagawa tayo ng barangay. Nakagutom na, 10:47. May nakausap naman na ako na partnership na magbibigay sa akin ng ambulance. Actually, pinag-isipan ko kung fire truck ba talaga or ambulance. Pero mas kailangan namin yung ambulance kasi prone din ng accident yung lugar namin, lalo sa Arellano University. Okay. O nga, 10:47 na. Nagugutom na tayo, Kuya Ruel. Mag-omas kay chicken muna tayo. Sa mga gustong order,
message lang nyo. Sa kanilang fanpage at pwede sila mag-franchise now. Sabi nga, let us help you find success in the food business. Yan ang Omas K-Chicken. Happiness in a box. Yan. Okay, balik tayo kay Madam Ella, Kapitana. So, ambulance, no? Siguro dahil maraming aksidente, tsaka maraming nagkakasak, inom ng inom eh. Diba? Anyway, bukod sa initial na platform mo do sa barangay mo, akala mo 2 years lang itatagal ng mga barangay official nga dahil sa December 2025 first week magkakaroon ng election. Sa napakaiksing ng panahon, sa tingin mo ano pa magagawa mo, Kapitana Yun El? nga, malaki ang expectation sa akin ngayon ng mga kabarangay. Talaga? Sobra. Oo, Kaya sobra. syempre dahil pinili nila ako, maraming nakamata, maraming tumitingin. Aha. Kung may kakayahan ka ba? Kung may kakayanan ba talaga. Yun naman, wala namang perfectong namumuno. Okay. As much as kaya natin gawin lahat ng pinangako natin, gagawin naman natin. With that 2 years, sana magawa ko naman lahat. Yan nga, yung inline sa programs ko na galing at ganda, yung sa pagbibigay ng edukasyon, yung partnership, yung security, yung mga seminars para sa seniors, at saka yung mga medical needs. Yun naman, madali naman yun, may budget naman tayo para doon. Pero yung sa mga infra, pagpapagawa ng mga kanal, may mga connections at partnership naman na tayong kinakausap para mas mapaaga siya. Kasi masyadong maikli talaga yung 2 years. Baka mag-expect ng sobrang tao. Oo, Ruel, tama. Alam mo, ang kaka-interview lang natin ng Kapitana Ella, si Chairman Nelson T, no, sa may Binondo, sa may Ungpinyan. Alam mo, doon hindi bumaba. Simple lang ang ginawa niya kung Ruel Yung kanal, drainage, tinakpan lang niya ng screen. Kaya yung mga basura na ipon doon, tatanggalin pag, di ba, naipon, bababahan. Tatanggalin lang yan. Kasi siya, diba, meron siyang tao na nagtatanggal. Oo, tuwing hindi kagaya ng iba. Siyempre, maski na screen yun, pag naklag na yun, wala babahan na, tataas na. So, walang tao para magtanggal nun. Simple lang, hindi na declogging niya. Ba't ka, hindi kailangan dito yan. Sabi niya, simple lang. So, yung simpleng disiplina na yun, pagtatapon ng basura, mahalaga rin yun. Huwag kayong magtapon ng basura kung saan-saan. Diba? Tsaka mahirap din kung lahat mo iasa sa kapitana. Dapat first, ikaw mismo. Diba? Ikaw mismo maging discipline yourself. Tama, Yes. Sa lugar nyo, sakop nyo, may 2 kayong eskwela na sakop? 3 ba? Okay. ABE, Arellano, at saka Santa Catalina. So, maraming estudyante. Diba tama? Sabi mo, ang daming dumaraan ng sasakyan doon, no? So, tingin ko, may napansin kami ron na dapat talaga may magtalaga na traffic enforcer, lalo na sa may tawiran ng Arellano. Prone accident doon na Kapitana, diba? Kasama ba yun sa mga programa mo? Opo naman. Nakikipag-usap pa rin naman tayo sa mga tao sa taas na pwedeng maitulong pa sa atin sa mga ganyang bagay, lalo sa mga security ng mga students. Okay. Sa ngayon, kailan ba ang upo niyo, Kapitana? Wala pang date. Actually, wala pang binibigay. Akala ko Pero third week ang oath daw namin, kung di ako nagkakamali, First week, November 30. Tapos ako po, December 1. Kasi mga nasa position ngayon, Kuya Roel, hold over capacity kasi sobra na sila. Extended sila So, may transition pa, saka turnover. Pero nung unang balikan natin, nung unang tumakbo kang kagawad, di ba? Ang dami nagtaas ng kilay, malamang. Di ba? Bakit ka tumakbo? Bakit? Actually, nung nasa ibang bansa ako at that time for 9 months, tapos pagbalik ko, niyaya ako na... Niyaya ka lang, Oo. Okay. Sabi ko, anong gagawin ko dyan? Hindi mo pa alam masyado? Hindi ko alam. Wala akong alam. Wala talaga, meron sa barangay. Ang alam ko lang, ang laki na ng problema ng barangay namin. So, nung nag-try ako, actually, hindi ko pa nga masyadong kinampanya yung sarili ko noon. Ang trumabaho talaga mga kapatid ko at that time. Hindi ko in-expect na magna number 3 pa. Okay. Tapos, nung naging naging kagawad ako, inalam ko na lang, unti-unti. Ayun ang ginalingan ko na lang. Yung ginalingan, hindi yung iba tamad Di ba? Wala kang alam kung ano yung local hindi government. pwedeng kagawad lang ako na pag nilapitan ako ng problema ng kapitbahay ko, pera ang solusyon. Tama. Dapat may mga connections ako. Kaya ang ginawa ko at that time, during my second year, pinasok ko ang City Hall. Kailangan lahat dito kilala ko.
Tama, magaling. Oo, magaling ang ginawa ni... Ayun, ang galing Jerome. lang na parang ang kapal ng mukha ko kahit hindi ko kilala, minumukhaan ko. Parang kailangan kilala ko to. Parang yun. Tapos lahat ng mga patawag, seminars, Umaattend meetings, ka. umaattend ako. Ayun. Kahit burger lang katapat niyan, okay na ako. Basta a-attend ako. Basta at least Kailangan may matutunan kalamang ka, ako. may matutunan ka. Up until nung nagkaroon ng Bekshi ng Maynila under Yorme Isko Moreno, na-appoint naman ako as secretary ng buong LGBT ng Maynila. Through that, yun na, lumawak na rin yung connections natin sa loob ng City Hall. Kaya naman, kahit anong ilapit natin doon, na ilalapit naman ng maayos. Kailangan ng celebration dyan. Ganun ba? Oo. Siyempre, may mga nagpadala sa akin eh. Kailangan daw silang batiin. Batiin mo muna, Oo. Kuya Ruel. Siyempre, happy birthday kay Kuya Jong Puentes. Hanggang ngayon, yung lechon, hindi pa nga pinapadala. Ito talaga si Kuya Jong. Oh. Masyadong kuripot. Pero happy birthday din. Kay Kuya Mac Roas, kay Sally Flores. At siyempre sa aking classmate na si Ferdinand Cotinque. Siyempre, kung merong nagba-birthday today, meron din nag-belated. Diba? So, belated happy birthday sa kay classmate Nixon Yung, Jimmy Popoy Chua, kay Eddie Tio. Siyempre, belated happy birthday kay Bani Rason. Belated happy birthday kay Roxy Aguilios Balina at kay Mercedita Lacson. Siyempre, advance happy birthday kay Jimmy Mendoza, kasama natin. Kay Lester Panal at kay Mr. Ariel Reyes ng Gatbuka, Kalumpit, Bulacan. At happy 12th wedding anniversary kay Ray kay Otep at Ann Liedo ng Bacoor, Cavite. And advance happy birthday din kay Kayus Fin Payong-ngayong. At binabati natin hello sa mga BFMI Batch 77. Meron daw reunion kayo sa Mango Grove Resort. At greetings coming from masisipag na officers na sila Pangulong Ambet Reyes, Felin Pahati, Elmer Bautista at Ambet Suner. Pagbati galing kay Jun Payong-ngayong. At siyempre, congratulations din kay Kapitana Mirasol Faustino, kapatid ni Mayor Lem. Mayora Lem. At kay Kapitan Enrico Ikong Buong Kalumpit Cruz. Barangay San Juan, Hagonoy, Bulacan. Pride of BFMI Batch 77. At congrats and best wishes to Mr. and Mrs. Eric Delani and Joan Munoz Delani. Wedding nila today. Ang mag-orchestrate si Mayora Lem Faustino. Okay, Narinig ko yung mga belated. Birthday ko nung election day. October 30, tas birthday ko October 31. So magandang birthday. Belated happy birthday. Kaya pala may lechon sa labas. Pero kung titingnan person ni Kapitana Ella, parang kalmadong-kalmado lang eh, no? Oo. Anong bang unang impression sa inyo ng mga kabarangay mo, Kapitana? Iba nga ang tingin sa akin mataray eh. Kasi ako hindi naman ako nakakipagkwentuhan talaga pag walang katuturan yung pinagkukwentuhan. Tama. Kaya Nonsense. kala nila hindi talaga ako malapit sa palabat. Hindi kwentong barbero. Kaya pero sa pakikipaghapwa tao dyan po tayo magaling yan. Ayun. Pwede pa utang. Pwede. Pwede utangan. Mahirap lapitan. Pero eto nga, dahil parang naitatanong, nag-search nga tayo Kuya Ruel na walang siya pa lang ang transsexual na nanalong barangay official, no? Sana. So may tatala. Hindi ko pa maitag yung sarili ko kasi kahit ako hindi pa sure eh. Pero hindi pa sana. sure. Pero check natin. Pero lumalabas na parang wala pa. So kauna-unahang transsexual. Kung merong mayorang kauna-unahang babaeng mayor sa Manila, si Mayor Hanny Lacuna na idol mo, di ba? Ito naman si Kapitana Ella Santiago. Anyway, dahil medyo kapos tayo sa oras, sa tingin mo malaking hamon to sa iyo ngayong bilang barangay chairwoman sa Sampaloc. Sa loob lang ng 2 taon, marami silang tao. Sabi mo, marami expectation eh. Anong may bibigay mong immediate? Sabi mo, meron kang 100 days eh. Na programa, parang Mayor Erap. Naalala ko si Mayor Erap, kami gumawa ng 100 days niya eh. Oh. Ikaw, ano bang sa tingin mong, sa loob lang ng maikling panahon, 2 taon lang, ito, meron kang 100 days. Ano yung mabilisang solusyon sa area, sa lugar mo, sa Sampaloc? Tatrabahuhin ko, pagkaupo, syempre yung annual kong ginagawa, yung Paskuhan. At saka yung Fiesta. After nun, yung first 100 days ko, talagang kailangan magawan ko na ng paraan yung
problema sa kanal. Aha. Tsaka yung mga batas na dapat nating ipairal sa loob ng barangay, kailangan ma-implement as soon as possible. Magawan ko na siya ng resolusyon. And then yung ambulance na sanang makuha ko kaagad-agad kasi may mga taong hinahanap na agad. Hindi ko nga alam kung gagamitin na ba nila eh. Actually, yung ambulance, mahal eh. Isang tawag mo, minsan 10,000, 40,000, 15,000. Pero ito, dahil maganda rin yung... Sana makuha ko siya in just the first 100 days of my term. Magawa na agad. Kasi talagang sabi nga natin, 2 years lang eh, no? Tapos ang laki ng expectation sa'yo ng tao. Asahan na natin yun, no? Anyway, sige, nasa iyo, Flora, manawagan ka sa mga kasama dyan sa Barangay gusto ko na lang 410. magpasalamat sa lahat ng mga bumoto sa atin para ipagpatuloy ang serbisyo ng Galing at Ganda, sa mga taong tumulong sa kampanya ko. Maraming salamat sa inyo, kay Mayor Hani Lacuna, sa mga friends ko from Sun Life. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaila Councilor JTB Villanueva, maraming salamat. Maraming salamat. Hindi ko na kayo isa-isahin at sobrang dami ninyo. Maraming salamat sa inyo. Utang na loob ko to sa inyo. Kundi dahil sa inyo, wala tayo ngayon dito sa kinaupuan natin. Maraming salamat po. Ay, Kapitana, siguro, bati mo rin kahit hindi bumoto sa'yo. Dahil mga hindi ikaw na lahat ng ikaw na namumuno ron eh. Ayun nga Bati-bati na lahat. Isang araw lang ang eleksyon. Sa mga hindi naman bumoto sa akin, tama na yung usap-usapan sa labas. As much as yayakapin natin lahat, walang maiiwan, lahat pagseserbisyuhan. Huwag po kayong mag-isip ng masama dahil hindi po ako ganong tao. Mahal ko kayong lahat. Ayun. Mahalaga. Okay, buno na tayo dahil kinapos tayo ng oras ngayon. Yatin na pa sa ibang mga komento. Ang nanalo sa ating Gcash at Palod, si Gerardo Salcedo, si Admarin Amari, si Mon Samson. Mon Samson, nakikinig pala. Si Nixon Tang at si Cornelio Vicente. Yan, direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido at instant load o Gcash ang bibigay namin sa inyo. Okay, Kuya Roy, paalam ka na. Yes, sa lahat ng mga nakikinig sa amin at huwag kayong magsasawa. Every Saturday, 10 to 11 a.m. Dito sa Double R sa Radyo Bandido. Okay, maraming salamat. Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado. Bye-bye! Hi! Happy weekend! Hi, Binis! Good morning! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Auto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang.